mo, Happy Thanksgiving. Yes. Alright. So ano nyo, napakasosyal ng ating no, ng Church ng Lord. Kasi ang Thanksgiving kasi ginaganap lang ng mga Amerikano eh. 'Di ba? Mga Canadian, yan po yung mga nag-aano ng Thanksgiving. Tama po ba 'yon? No? But ang church nakaka-bless ang Panginoon kasi nagdiriwang tayo ng Thanksgiving bagamat hindi ito sabay. Okay? Alam niyo po ba yung yung history ng Thanksgiving sa US? Sino po nakakaalam? Wala nakakaalam doon? Okay. So, ayun no, sa aking nakakwentuhan na isang, hindi naman siya Amerikano. Kasi kung Amerikano, may hirapan ba ako makipag-usap eh. Okay, half Filipino siya. Okay. Tinanong ko yun something sa kanya. Sabi ko sa kanya, saan ba nagmula yung Thanksgiving? Okay, ano ba yung kwento nitong Thanksgiving na to? Okay, so ang kwento niya, hindi ko alam kung totoo. Pero ang sabi niya, pagkakaalam daw niya, okay, itong Thanksgiving daw po na ito yung nag-originate, okay, bilang pasasalamat daw po ng mga Amerikano kasi late 16 yata. 16. Okay, 1600. Okay, late 1600 daw yata yun. Nagkaroon ng kagutuman, okay, sa US. Yun po ang sabi. And then, ang nag-sustain lang sa kanila ay yung kanilang mga harvest na mga mga patatas. Okay? So, yun daw yung naging marami daw namatay doon sa gutom. Okay? At dahil nakasurvive sila doon sa mga harvest nila, okay? Yun daw po yung naging pinagkaugatan nung Thanksgiving. Ito daw yung naging dahilan para sila daw ay magpasalamat at nagdire-diretso daw po ito. Okay? Hanggang sa dineclare na daw ito ng presidente ng US, okay, na itong date na to ay tawag ito magiging legal na date to celebrate Thanksgiving. Okay? Yan po ay month of November. Tama po ba yan? Okay, so yun. At sa Church ng Lord, every time na meron tayong Thanksgiving, okay, makita natin, it's a one way of reflecting din. Tama po ba yan? Okay? Reflecting ito, hindi ito dapat nakakalimutan. Okay? I know and I believe na every time na meron tayong New Year na pumapasok, okay, ano yung unang pumapasok sa inyong isipan? Diba? I believe pumapasok sa inyong isipan kapag New Year resolution. Tama po ba yan? Sino po dito yung hindi pa rin napapagod sa New Year resolution? Okay? Yung bang taon-taon may New Year resolution pero hindi naman natutupad. Hanggang January lang. Pagdating ng February, total Valentine's Day na, wala na yung New Year's resolution. Mahirap mag-diet, no? So, di ba? Laging ganon. Laging ito yung pumapasok po sa atin. Tama po ba yan? Pero, alam niyo po, every time na merong New Year's, pumapasok po yung New Year. Okay? Ako po talagang nakaugalian ko na po mag-reflect. Okay? Bago ako kumain ng medianoche. Okay? Tinitiyak ko po sa sarili ko po, no, na aware ako sa kung anong ginawa ng Diyos sa akin sa buong 2025 o sa taon na aking iiwanan. Okay? Hindi ko po ito naging tradisyon, but ito po ay talagang something na naging attitude ko na. Okay? Kaya kapag kayo po tawag ito, mag-greet sa akin ng New Year. No, siguro mga 5 minutes, 10 minutes after pa po ng 12 o'clock, niyo ako makakausap kasi talagang pupunta po ako dito sa church, okay, sa building na to, sa loob na to, okay, para kausapin ng Lord, magbigay sa kanya ng pasasalamat. And I hope and pray na kayo din ay magkaroon ng ganitong attitude, okay, na kahit doon kayo sa inyong kwarto, di ba, magkaroon kayo ng konting reflection. Di ba? Para mas makita ninyo kung gaano ba kabuti ang Diyos.
Dito kasi magsisimula yung talagang tunay na Thanksgiving eh. Tama po ba yan? Di ba? Kapag kayo po ay nakakatanggap ng regalo, okay, di ba nagpapasalamat kayo? Pero the more na nalaman ninyo kung ano yung laman ng regalo, di ba, mas lalo yung pasasalamat ninyo, mas lalong umaapaw. Tama po ba yan? Di ba? Pero na lang kapag yung expected mo na yung regalo, ay, malambot unan. Di ba? Ay, thank you unan to. Pero pag binuksan mong gano'n, di ba? Doon sa unan pala na yun, nakabalot 1,000. Di ba? Mas lalo kang magpapasalamat. Uy, grabe, na-surprise mo ako. Tama po ba yan? So, ganun din po ito. As we celebrate Thanksgiving, magkaroon tayo ng reflection. Okay? Kung gaano ba kabuti ang Diyos. Ano ba ginawa ng Diyos sa atin sa buong 2025 po na ito? Tama po ba yan? So, bago po ako tuluyang magsimula sa aking pong message ng Lord, tayo po muna ipanandali ang manalangin sa Panginoon. O magbanal, Lord, sa hapong ito, Lord, again, thank you, Father. Thank you, Jesus, for all the things that you have done. I know and I believe, Lord, gaya ng sinabi ko kanina sa prayer namin sa leaders, Lord, nakalipas na yung 4 na araw. Pero I believe, Lord, kung sino man sa amin ang hindi pa nakakapagpasalamat sa iyo, Lord, ng nakaraang New Year celebration, dalangin ko, Diyos, at this very moment, Lord, open our hearts. Magkaroon nawa kami, Panginoon, ng isang tapat na puso. Hindi yung puso, Lord, ng isang Pharisees ng kapanahonan mo, Panginoon, na sinasabi mo, Lord, na pakitang tao lamang. Yung pagsamba nila, Lord, na nasa puso lamang, Panginoon. Pagtulungan mo kami, Lord, as we reflect your goodness, your mercy, your love, sa hapon pong ito, Panginoon. Magkaroon kami, Lord, ng isang pusong dalisay. At doon sa pusong dalisay na yung Panginoon, mag-umapaw nga, Lord, yung aming pasasalamat sa iyo, Lord God. Kaya maraming salamat sa iyo sa hapong ito. Sa aking pagpapahayag, Lord, ng iyong mabuting balita. Ilagay mo ako, Panginoon, sa pinakamababa, Lord. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong paanan. Huwag mong hayaan, Lord, na agawin ko sa iyo, Panginoon, yung glory. Dalangin ko, Panginoon, na nawa ikaw lang ang makitaas. Because you deserve all the glory, all the honor, all the praises, Lord God. Kaya naman, O Diyos, as I deliver this, Lord, ako ang Panginoon ay maging kartero mo lang, Lord. Maging postman mo lang, Lord God. Baka makita, Panginoon, yung open letter of your love. Hindi nagsasabi, Panginoon, yung love letter na yun ay galing sa iyo, O Diyos. Kaya maraming salamat sa iyo, Lord. This all we pray. In Jesus' most precious name. Amen, amen, at amen. Praise God. Okay, sa hapon pong ito, naiilang ako, nasanay kasi ko ng umaga. Okay? Kaya pagpasensya nyo na po ako kung mauutal ako ng mauutal. Okay? Itong hapon po ito, nung pamamagatan ko po ang message ng Lord na, ano po yan? Yan. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Pakibasa nyo nga po ng malakas. Amen. I was blind, but now I see. No, praise the Lord. No, lahat po tayo, masasabi ko na we are once blind. Tama po ba yan? But because of God, because of Christ, okay, tayo lahat ay nakakita ng grace. Amen. Amen. Tama po ba yan? Same with New Year. Okay? Di ba? Every time na New Year, minsan nagiging bulag tayo sa mga nakalipas na araw nung iniwan nating taon. Tama po ba? Di ba? Hindi, alam ko, naniniwala ko na hindi sapat na alam lang natin na tayo'y pinagpala ng Diyos. Okay?
Hindi sapat na alam mo lang yun. Dapat alam mo kung ano yung pagpapala na meron ka. Alam mo, dapat yung pagpapala na tinanggap mo mula sa Diyos. Kasi minsan, we are blinded, mga kapatid. Diba? Kasi, lalo na kapag hindi maganda yung nangyari. Diba? Parang hirap tayong sabihin na we are blessed. Every time na meron tayong karamdaman, kakapusan, diba? Parang ang hirap sa puso natin, sa bibig natin na sabihin, praise God. But you know what? Again, lagi ko sinasabi, doon sa mga trials na yon, doon sa madilim na pagkakataon na yon, doon mas lalong nare-reveal kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya kapag sinabi mo na you are blessed, hindi lang sa mga magagandang bagay, but lalong-lalo na sa mga pangit na bagay, masasabi mo, you are blessed. Amen. No, kaya sa itong pinamagatan ko, I was blind, but now I see. Okay. Sabi ho ng Proverbs, chapter 29, verse 18. Sabi niya dyan sa King James Version, where there is no vision, the people perish. Amen. Hindi ho ba? Kapag ang tao daw po ay walang nakikita, okay, ay tunay magpe-perish siya. Okay? Hindi niya kasi alam kung saan siya pupunta. Napakahirap pong mamuhay nang hindi mo alam kung saan ka pumupunta, saan ka patungo. Tama po ba yun? No, sabi ko rito, makikita natin dyan, no, yung significance ng pagiging blind. Okay? Just sinasabi ni King Solomon, where there is no vision, the people perish. Okay? Yung significance ng Bible when it comes sa blind. Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging bulag sa Bible? Okay? Sabi ko dito, meron ba ako dyan? Yan. Ang blind po sa Bible, makikita natin, yan po yung tinatawag na spiritual ignorance. Sabihin, ignorante siya spiritually. Okay? Kasi hindi niya nakikita, hindi hayag sa kanya yung ginagawa ng Diyos. Hindi ho ba? Kaya madalas sinasabi mo, iniwan ka na ng Diyos every time na may problema ka. Every time na nangihina ka, every time na may sakit ka, every time na you are rejected, feeling mo walang Diyos. Feeling mo iniwanan ka ng Diyos. Why? Because of ignorance. Kulang sa kaalaman. Tama po ba yun? Kaya po tinatawag na blind. Pangalawa, sabi ko dito, ang blind din po ay tinatawag na, yan, spiritually disabled. Amen. So, ibig sabihin pala, kapag hindi hayag sa iyo yung pagpapala ng Diyos o kung sino ang Diyos sa buhay mo, spiritually PWD ka pala. Tama po ba yun? Okay. No? Kasi, dahil tutulad po nung literal na taong bulag, mga kapatid, sabi ko po dito, kapag wala kang makita, napakahirap maunawaan yung mga bagay sa iyong paligid. Tama po ba yun? Pag pumikit ka, di ba? Kapain mo yung sabihin ko sa iyo, hawakan mo ang mata ng katabi mo. Kakapain mo pa siya. Tama po ba yun? Hindi ho ba? Napakahirap mong kumilos ng walang paningin. Tama po ba yan? Kaya sabi dun sa verse natin kanina, di ba? Without vision, people will perish. Okay? So nagigets po natin. Tama po ba yan? Sabi ko rito, ganun din naman, every time na papasok yung bagong taon, itong nga po yung sinasabi ko kanina, masasabi ko lahat tayo, we are blinded. Tayo po'y blind. Tayo'y bulag. Kasi lahat po tayo, sabi ko rito, hindi natin alam kung ano yung mangyayari ngayong 2026. Lahat po tayo nangangapa. Tama po ba yun? Hindi po ba? Ano kaya yung gagawin ko tong 2026? Tama po ba? So we are blinded, mga kapatid. No? And I hope and pray na after na marinig natin itong message ng Lord, sige, gaya nung ating title, I was once blind, but now I see. Ibig sabihin, matapos natin itong message ng Lord, masasabi natin, now I see. Hindi na ako bulag. Amen. Okay? Ito po yung aking goal. Ito po yung aking gustong mangyari sa message po ng Panginoon. Sabi ko rito, we are blinded kasi hindi tayo aware kung ano yung ginagawa ng Panginoon
o ano yung ginawa ng Panginoon sa nakalipas na 2025. Na siyang dapat po nating dahilan ngayong araw na to ng ating Thanksgiving. Mamaya, meron tayong mga activity. Okay? At I hope and pray talagang kahit 50% man lang or 60%, maisulat ninyo ano yung ginawa sa inyo ng Panginoon noong nakaraang 2025 po. Okay? Na ito po yung maging dahilan talaga ng ating pasasalamat sa Diyos. Okay? Kasi gusto ko matapos tong Thanksgiving fellowship na to, itong Thanksgiving celebration na to, na tayong lahat lalabas dito ng punong-puno ng kagalakan sa ating mga puso. Amen. Amen. Hindi ho ba? Kaya gusto ko maging aware kayo doon. Okay? Sabi ko rito, yan, sa Bible, isa sa pinakasikat na bulag, o yung kwento ng isang bulag, na makikita natin sa Bible, ito po yung walang iba kundi si Bartimaeus. Okay? Sino nakakilala kay Bartimaeus? Ilan lang? 3 lang? 4? 5? Ano ba yan? Sunday school may nakwento na ba sa inyo? Hindi pa ba nakikwento sa inyo si Bartimaeus? Hindi pa? Sayang naman. Okay, so buksan mo natin yung ating mga Bible sa Book of Mark, chapter 10, verses 46 to 52. Yan, basahin ko po rito. Sabi niya rito, dumating sina Jesus sa Jericho na magpapaalis na siya, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos siya. Pangalay, siya ay si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Amen. Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 49, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag, lakasan mo ang iyong loob, tumayo ka, pinapatawag ka ni Jesus. Sabi nila, verse 50, inihagis niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo, at lumapit kay Jesus. Anong ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, gusto ko pong makakitang muli. Verse 52, sinabi ni Jesus, makakaalis ka na, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. No? Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Okay? Bakit isa siya sa pinakasikat na blind man? Okay? Bakit nga ba? Bakit siya yung pinakasikat na blind man na tinutukoy ko po dito sa New Testament? Okay? Kasi ako'y naniniwala sa buhay ni Bartimaeus, marami po tayong lesson na makukuha. Okay? At nakita ko po somehow na connected din ito sa New Year. Okay? Hindi lang ito about pagpapagaling. Hindi lang ito about faith. Pero makikita natin dito sa buhay ni Bartimaeus, yung nangyari sa kanya, yung napakaraming lesson. Okay? And before I begin dito sa mga lesson na to, okay, gusto ko lang po sabihin, no, sa bawat lesson, okay, meron po tayong, ihinto po ako. Magpo-post po ako. Okay? Kasi bawat lesson, magkakaroon po tayo ng activity. Kaya, i-open niyo yung inyong pandinig, okay, yung inyong attention. Para nang sa sa activity na ating gagawin is ma-cut out po ito. Okay? First lesson po about kay Bartimaeus. Sabi ko po dito, makikita natin yan, yung kanyang masamang sitwasyon. Yung kanyang pangit na sitwasyon. Okay? So nakita ninyo doon sa binasa nating Bible, ano yung sitwasyon? Ano yung pangit na sitwasyon ni Bartimaeus? Siya ay bulag. Ano pa? Ha? Helpless? Pwede? Hopeless. Po? Hopeless. Hopeless? Pwede rin? Walang magsasalita ng painless, ha? May obstacles. May obstacle? Yes. Pero kung titignan natin yung ating Bible passage, makikita natin, bukod sa bulag, siya ay mahirap. Tama po ba? Namamalimos po siya eh.
dukha siya. Tama po ba yun? No, tama naman sinabi nyo, no? Helpless, hopeless. Okay? Kasi di ba, bilang bulag, tapos namamalimos pa siya. Tama po ba yan? Napakahirap po mabuhay ng ganun. Tama po ba? Makikita natin, sabi ko rito, sa sitwasyon ni Bartimaeus, mahirap siya hindi dahil wala siyang trabaho, but dahil wala siyang kakayahang magtrabaho. Hindi ho ba? Hindi siya naging mahirap kasi wala siyang trabaho eh. Pero unang-una dahil nga siya'y bulag, wala siyang kakayahan. Ito yung nagtulak sa kanya para siya ay maging dukha. Siya ay mamalimos sa lansangan. Tama po ba? At alam niyo po, yung pagiging beggar, that moment, that time, okay, something that masasabi kong he can ashamed of. Yun yung bagay na parang dapat niya ikahiya. Tama po ba? And I believe, kahit sa generation natin ngayon, hindi ba? Parang nakakayang manlimos. Tama po ba yan? Sino dito yung madalas nautusan ka ng nanay mo o ng tatay mo? Sabihin sa'yo, "Nak, punta ka nga muna kay Mare. Sabihin mo, pahinga ka muna ng kanin, naubusan tayo ng kanin eh." Meron ba? Meron ba naka-encounter na gano'n? Alam niyo, ng bata ko, malimit mo kaming ganyan. Okay? Kasi yung aking mga magulang madalas, umaalis po. Okay? Tapos yung aking mga kapatid, sila po yung mga high school na, so doon sila nag-aaral sa San Juan, sa Municipal High School. So ako lang po dito sa Star of Hope. Okay? So kapag uuwi po ako doon, wala si nanay, wala si tatay, walang katulong na naghihintay. Okay? So sasabihin lang sa akin, may sulat sa akin ng nanay ko doon, "Anak, pumunta ka muna kay Maring Milay." No, si Maring Milay kasi yun nandun sa tapat ng bahay namin. "Magiging ka muna ng kanin doon, baka may kanin." Okay? Hindi na kami nakapagsain kasi nagmamadali kami. Kapag wala, pumunta ka doon kay Nanay Vita mo. Okay? Naranasan niyo po ba yun? Amen. Wala. Grabe, ako lang palang dukha rito. Ako hindi niyo naranasan yun. Naranasan niyo po ba yung mayroong may bit-bit na papel? Tapos pupunta kayo sa tindahan. Pautang daw po muna si mama ng noodles, ng kape, ng sardinas. Naranasan niyo? Di ba nakakahiya eh? Tama po ba? Alam niyo minsan, nung ako yung kabataan ko po, okay, dahil sa hiya, kunwari lang ako pumupunta sa tindahan. Pero ginagawa ko, tumatambay lang ako, inuurasan ko yung sakto lang yung dati, yung sakto yung layo, di ba? Doon lang ako, sakto gano'n. Hindi masyado matagal, baka isipin nila, di ba? Tapos maya, pagbabalik na ako, sasabihin ko, "Ma, wala daw po." Di ba? Ganun ako eh. Alam niyo po, si Pastor, mahihain po talaga akong tao. Bagamat hindi halata, pero mahihain po akong tao. Okay? So, imagine niyo po ito si Bartimaeus. Okay? So, nakikita ninyo, di ba, talagang nakakahiya. Tama po ba yan? Hindi ganun kadali. Yung kanyang sitwasyon talaga. Okay? So, sabi ko po dito, yan, kung nahihiya tayong mangutang o humingisan ng mga kumari ng mga magulang natin, di ba? What more tayo maging pulubi? Di ba? Di ba parang nakakaya yun? No? Imagine ninyo, expected sa inyo ng tao, ikaw na yung susunod na principal ng nagpayong elementary school, tapos nandiyan ka sa kanto na mamalimos. Di ba? Alms, alms. Give me some bread. Tama po ba? Na-imagine niyo po ba yan? Napakahirap po ng sitwasyon ni Bartimaeus. Tama po ba? And I believe, sabi ko rito na that moment, nang marinig ni Bartimaeus na nagdaraan si Jesus, hindi na niya pinalagpas yung pagkakataon na yun. Di ba? Nakita niyo sa binasa natin kanina, nagsisigaw siya. Kahit pinigilan siya ng mga tao, mingi! Diba? Pero nagsisigaw siya. Lalo pa niya nilakasan yung pagsisigaw niya. Kasi I believe, sawa na siya dun sa sitwasyon na yun.
Hindi ho ba? Kaya talagang sabi niya, pagkakataon ko na ito, makaalis dito sa sitwasyon na dinaranas ko. Kaya hindi siya nagpadaig. Talagang sinigaw niya yun. Tama po ba yun? Ngayong hapon pong ito mga kapatid sa ating Thanksgiving, sabi ko rito, binibigyan po tayo ng pagkakataon to encounter Jesus and say thank you. Now, ang tanong, palalagpasin mo ba ngayon yun? If the Lord Jesus Christ is here today, palalagpasin mo ba na nahihiya ako eh. Nahihiya ako thank you kay Lord eh. Pero what if, gaya ni Bartimaeus, this is the right time? Palalagpasin mo ba? Amen. Okay? Hindi mo natin ito palagpasin. Yung pagkakataon na tayo magpasalamat sa Diyos. Sabi ko rito, ilang Bartimaeus ngayong hapong pong ito? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mukha ba siyang si Bartimaeus? Yung kanyang puso ba ay punong-puno ng pagpapasalamat sa Diyos? Yung kanyang puso ba ay hindi niya hahayaang makalipas ng pagkakataon na to? Okay? Tingnan niyo yung katabi niyo. Okay, sabi ko rito, yan, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin. Meron yata kayong mga papel na hawak ngayong araw na to. Okay? Inaanyayahan ko po kayo na isulat po sa isang papel ano man po yung inyong ipinagpapasalamat sa Panginoon noong nakaraang 2025. Yung mga answered prayers ninyo. Okay? Pangalawang lesson, gusto ko pong bakitan ninyo natin, no? Yung sinasabi dito na makikita natin kay Bartimaeus sa verse 50. Okay? Makikita natin sa verse 50, sinabi niya ron, inihagis niya yung kanyang balapan. Okay? So sa second lesson na makikita natin dito, sabi ko rito, Bartimaeus throws off his garment. Okay? Alam niyo po ba, itong balaban na tinapon o inihagis ni Bartimaeus, ito po ay sa kanyang kaugalian, ito po yung tanda ng pagiging alipin. Okay? No, hindi lang po ito basta ordinaryong balaban. Pero kalimitan ng mga tao noong unang panahon, okay, na may mga suot na balaban, sila po yung mga tinuturing na alipin. Okay? So parehas din po ito nung time na hinugasan ng Panginoong Jesucristo yung mga paa ng mga disciples. Hinubad ni Lord yung balaban. Okay? Ito yung pinampunas niya sa mga paa. It represents yung pagiging servant. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon sa mga disciples, di ba? Ako na tinatawag ninyong Panginoon ay naglingkod sa inyo, kaya dapat din naman kayo'y maglingkod sa isa't isa. Amen. Okay? So ito rin po yun, yung kay Bartimaeus. Okay? At bakit, anong connect nito sa New Year? Okay? Ano yung connect nitong paghahagis ng balaban ni Bartimaeus? Sabi ko dito, I believe that New Year symbolize new beginning. Amen. Hindi ba? New start. At hindi ka magkakaroon ng new start o ng new beginning unless iahagis mo yung balabal na meron ka. Amen. Ano yung balabal na yun? Ito yung mga past regrets mo. Ito yung mga past attitude na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Hindi ba? Sabi ko nito, if you want to start up a new beginning sa taong 2026, no, kailangan po nating alisin o ihagis po natin yung mga past failures natin. Yung pakiramdam mo, gusto mo lang sumuko, pakiramdam mo, hindi ka enough, tanggalin mo yan, kapatid. Huwag mong hayaan na sumama sa iyo sa taong 2026. Kasi habang hindi mo yan binibitawan, hanggang hindi mo iniilahagis yan, katulad ni Bartimaeus, hindi mo mararanasan ang miracle ng Panginoong Jesucristo. Hanggat merong anger na nandyan sa puso mo, kapatid, hanggat merong unforgiveness issue na meron dyan sa'yo, hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon.
Alam niyo, meron akong isang kwento. Meron akong isang aso. Okay? Nakakita po siya ng malaking buto doon sa labas ng kanilang bahay. Okay? At doon sa kanilang pintuan, meron tong fence ng kanyang amo. Okay? Yung fence po na yon, sakto lang po doon sa kanyang nipis, kanyang lapad, sa kanyang katawan. Ibig sabihin, pwede siya pumasok, lumabas, okay? Kasya siya doon. Kaya nung nakita niya yung malaking buto na yun, natakaw siya. Okay? So lumabas siya doon sa bahay ng kanyang amo, kinuha niya yung buto. Ninatnat niya yung buto. Okay? Tapos, naisip niya siguro na bakit kapag nandun siya sa labas, baka agawin pa ng ibang pang mga aso. So kinuha niya yung kinuha niya yung buto. Okay? At pumasok siya dun sa bahay. Kaya lang ang problema, ulitin ko, yung fence, sakto lang sa kanyang katawan. Kaya hindi siya makapasok kasi yung buto nakaganon sa kanyang bibig. Nakausli. Hindi? Nakuha nyo? Hindi siya makapasok kasi yung buto humaharang dun sa fence. Hindi ba? And then suddenly, siguro napagod yung asong yun. Binaba niya yung buto, saka siya pumasok. At nakapasok nga siya. Anong ibig ko sabihin doon? Ganon din po ito. Kagaya na kay Bartimaeus, okay, hindi natin mararanasan yung presensya ng Panginoon. We cannot enter in God's kingdom, in God's presence, unless kailangan mong i-let go kung ano yung meron ka. Kailangan mong i-let go yung mga bagay na dapat mo nang iwanan sa taong 2025. Ano kaya itong mga bagay na ito, kapatid? Sabi ko kasi ito yung mga bagay, mga kapatid, na maaaring nagiging hadlang o magiging hadlang ng magandang plano sa iyo ng Diyos sa taong 2026. Di ba? May magandang plano ang Diyos sa iyo eh. And I believe every year na lumilipas, paganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya lang, minsan, pakiramdam natin, parang walang nangyayari. Pakiramdam natin, same old story lang. Why? Kasi yung past regrets, yung past failure, nandun pa rin. Kaya minsan hindi natin nakikita yung bagong pagkilos ng Diyos. Di ba? Right now, sa second lesson na to, gaya ni Bartimaeus, ihagis na natin, itapon na natin ano man yung nasa puso mo, kapatid, na nagre-represent ng lumang pagkatao mo. I invite you to come to Jesus. Embrace your new life. Embrace your new identity with the Lord. Ngayong 2026 po na to. Gaya mo nung sinabi ng Panginoon doon sa Isaiah, meron ba ako niyan sa Isaiah 43 verse 18 to 19? Sabi diyan, ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, sabi ng Diyos, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Hallelujah. Alam nyo, itong disyerto na to, itong daanan na to, ito po yung bagong taon. Okay? Merong bagong daan na binibigay sa atin ng Panginoon. Pero gaya nung asong yun, hindi ka makakadaan doon sa daan na binigay sa iyo ng Panginoon unless bibitawan mo. Unless you have to let go, kapatid. Amen. You have to let go the things that hold you back. Huwag mo nang baunin yan, kapatid. Ang bagong taon, hindi po ito eskwelahan. Ang bagong taon, hindi po ito trabaho para magbaon ka pa. Hallelujah. Amen. Hindi ho ba? Ngayong pagkakataon po na to, sa pagsisimula ng taong 2026, again, I invite you, kapatid, to surrender everything that holds you back. Maaaring meron kang unforgiveness issue.
Alisin mo na yan, kapatid. Sabi nga ni Rachel kanina, natutunan niyang patawarin yung kanyang sarili. Napakasarap sa pakiramdam po yun. Hindi ho ba? Napakasarap sa pakiramdam na wala kang galit, wala kang inggit. Hindi ho ba? Kaya ngayong taong ito, again, isurrender mo na yan. Sabi ko rito, isulat mo dyan sa isang papel, ano yung gusto mong isurrender sa Lord. I hope and pray, hindi lang yung mga bagay na gusto mo. But ayan yung mga bagay, lalong-lalo na yung mga bagay na ayaw ng Panginoong bitbitin mo sa taong 2026. Amen. So sige po, isulat niyo po dyan sa inyong papel. Tapos, since yan po kasi ay buo, pakipunit nyo na lang. Okay? Para lang sa gayon, hindi walang makakabasa. Gusto ko, isurrender nyo lahat. Hindi kayo katulad ni Bartimeus kanina na ipagsisigawan kung ano yung gusto niya. Kasi yan isusurrender mo, yan yung ayaw mo dapat. Okay? So very personal yan, and gusto ko isurrender mo lahat. Kaya punitin ninyo, iuhulog ninyo dito sa box. Okay? And I will give you assurance na wala pong makakabasa nito. Okay? Sa harap po ng Panginoon, ako po'y nangangako na hindi ko po yan babasahin. Sige po. Para po sa ating third lesson, sabi ko po dito, ano yung matututunan natin sa buhay ni Bartimeus. Yan po ay yan. Bartimeus persistently brings Jesus to him. And Jesus says to him, "What do you want me to do?" Yan. Ang ganda ho nito, no? Ang ganda ho nito, itong makikita natin kay Bartimeus na to, yung kanyang pagiging persistent that brings Jesus said to him, "What do you want me to do?" Hindi ho ba? Dahil sa kanyang pangumulit, tama po ba yan? Yung kanyang pagpupursige. Ito yung nagtulak para sa Panginoong Jesucristo, sabihin sa kanya, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Amen. Hindi ho ba? Ngayong araw po na to, what if nandito ang Lord? Tapos sasabihin niya sa iyo, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Ano kaya yung isusulat ninyo? Ano kaya sasabihin niyo sa Panginoon? Hindi ba? Alam niyo, sa buhay po ni Bartimeus, nakita ko po doon yung mas worse kaysa sa pagiging bulag. Ano yung makikita ninyo? Ano yung mas worse sa pagiging bulag kaysa sa pagiging bulag? Sabi ko ni Helen Keller, isang sikat po na manunulat ng USA, sabi niya po dyan, yan, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Amen. Di ho ba? Tama naman eh. Okay? Gaya ko ni Bartimeus, bagamat siya'y bulag, okay? Pero nung nalaman niya na si Jesus Christ yung nagdaraan, meron siyang vision. Di ba? Nasabi niya sa sarili niya, baka lapit ako siguro kay Jesus, gagaling ako, makakakita akong muli. Tama po ba yan? Minsan nakakalungkot isipin, tayo yung mga nakakakita, kaya lang tayo po yung mga walang vision sa buhay. Di ba? Kaya tama si Helen Keller. Hindi ho, na mas worse, kung tayo po may mga paningin pero wala naman tayong vision. Wala naman tayong tinitignan sa hinaharap natin. Hindi ho ba? Life is useless kapag wala kang goal, wala kang vision. Tama po ba yan? So sabi ko rito, ito yung kagandahan kay Bartimeus. Again, sabi ko rito, kahit bulag siya, meron siyang vision. Nawa, magkaroon din tayo ngayong itong taong 2026. Magkaroon din tayo ng vision. Tama po ba yan? Magkaroon tayo ng something na iba manifest. Ano ba yung gusto mong i-manifest ngayong 2026 na to? Okay? Makita natin sa kwento ni Bartimeus, sabi ko po dito, the fact na hindi man niya magamit yung kanyang mga mata para makita si Jesus, sa kanyang pagiging persistent o yung kanyang pagpupursige na mangyari yung kanyang binivisualize, na makakita siya muli, hindi yung naging hadlang yung pagiging bulag niya. Pagkos, anong ginawa niya? Ginamit niya yung kanyang bibig. Siya'y sumigaw. Di ba? Anak ni David. Di ba? Napakaganda ho nun, nung senaryo po na yon.
Bagamat wala siyang paningin, pero meron siyang boses. Tama po ba? No, sabi ko rito, yan. Yung boses po na yun po yung nag-caught ng attention ni Jesus para sabihin sa kanya ng Panginoon, what do you want me to do? Amen. Hindi ho ba? Ganun din naman mga kapatid, sabi ko po dito, no, para sa ating pangatlong activity, I want you to look what you have sa yung maaaring sa purse, sa pocket, okay? Ano yung meron kang, sa yung dala mo ngayon? Anong meron kang dala ngayon? Anong dala mo ngayon? Ano naman ng bulsa mo? Kung meron kang bag, ano naman ng bag mo? Okay? Sabi ko dito, yan, pwede mong gamitin, ano yung mga laman ng meron ka ngayon na pwede mong gamitin para maging daan kung ano yung minamanifest mo ngayong 2026. Hindi para sa iyong sarili, pero para sa church ng Lord. Ano yung meron sa iyo ngayon? Okay? Pwede yung relo mo. Pwede yung ponytail. Okay? Hindi ko alam kung ano yung meron kang dala sa iyong bag, sa iyong bulsa, okay? Sa iyong katawan. Na pwedeng maiambag mo sa iminamanifest mo mangyayari sa 2026 sa church ng Lord. Remember this, kapatid. Ipinapakita po sa buhay ni Bartimaeus na hindi mo kailangan magkaroon ng maraming bagay. Gaya ni Bartimaeus, wala man siyang paningin, pero meron siyang boses. Kaya nangyari yung gusto niyang i-manifest. Hallelujah. Say with us, maaaring, di ko alam kung ano yung laman ng meron kayo ngayon. Pero I believe, God something lived sa buhay mo ngayon na magagamit mo. Hindi ba? Sabi ko rito, yan, maaaring hindi ka pinanganak na mayaman, pero isinilang ka namang madiskarte. Tama po ba? Amen. Maaaring wala kang maraming kaibigan, pero minsan sapat na po ang isang totoong kaibigan lang. Hindi ba? Sige po, tignan ninyo kung ano po yung meron sa inyo. Tapos i-manifest, ano yung gusto nyong i-manifest sa taong 2026? Nakikita ko tong church ng Lord. Okay? Tapos, para mas maging fruitful itong activity na to, gusto ko puntahan ninyo yung inyong mga life group. Tapos pagsama-samahin ninyo kung ano yung mga bagay na meron kayo. Na titin natin kung magre-resulta ba to kung ano yung gusto ninyong mangyari sa church ng Lord ngayong 2026 po. Sige po, bigyan ko po kayo ng at least 5 minutes. Okay? Ulitin ko po, dahil ni Bartimaeus, wala siyang paningin. Pero, may nagamit po siya sa kanyang minamanifest. Kaya ngayong araw po na to, ano man yung meron kayo, ballpen, papel, sapatos, I don't know, share it to your life group. Yan, no? Para ang sarap ang sarap marinig, ano? Diba? Na sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayong araw na to, what do you want me to do? Diba? Tapos yung pangako dyan, that the Lord will make it happen. Diba? Parang napakasarap isipin, no? Ano man yung inyong minamanifest sa taong 2026. Tapat ang Diyos. He is a holy God. Amen. Diba? So para po sa ating fourth lesson, okay, na matututunan natin sa buhay po ni Bartimaeus. Ano po yan? Yan po yung ating last lesson. Sabi diyan, ayan, after Bartimaeus encountered Jesus, he jumps and praise Jesus. Hallelujah. No, after natapos itong tatlong lesson kanina, after na ginawa natin yung tatlong activity, I believe, sabi ko po dito, tulad ni Bartimaeus, tunay po na uuwi tayong lahat. We are once blind, but now we see. Hallelujah. Palapakan niyo po si Lord. Amen. We see the goodness of God, kung ano po yung ginawa niya noong 2025. Tama po ba yun? Nasa bawat isa po sa atin na may pagdanais sumuko
makita din natin, we see God's mercy. Hindi ho ba? Na parang andali, hindi ho ba parang andaling isulat sa isang papel, tapos ihulog sa isang box. Pero hindi ho natapos doon. Because our God is a merciful God. Amen. You are assured, mga kapatid, ano man yung isinulat mo doon, lahat ho yun ay binura na Amen. ng Panginoon. Hindi ho ba? Sabi ko dito, pangatlong sa third activity natin, we see the wonders of being united in one vision. Hindi ho ba? Kanina nangangapa kayo, ano yung iiambag natin? Ano yung gagawin natin? Tama po ba? Pero nakita ko dito, meron kayong kanya-kanyang mga vision na gusto nyong i-manifest sa church ng Lord. Hindi ho ba? Nagkaisa kayo. Tama po ba yan? At truly, God amazed us. Tama po ba yan? Ba't hindi na natapos doon? Kasi ito nga, no? Magpapatuloy po ang Diyos to amaze us itong taong 2026. Ito po yung mga nilagay ninyo po dito sa board po na ito. At nawaw, taon-taon, araw-araw, linggo-linggo na pupunta tayo dito sa church na to. Okay? Magawa natin ipag-pray ang bawat isa sa atin. Ano man po yung inyong minamanifest. Okay? It will reminds us, again, yung sinasabi ng Panginoon today, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo. Tunay po, sabi ko po dito na kung pagsasama-samahin po natin, kung ano pa yung mga kaloob na tinanggap natin sa Panginoon, it will truly amaze us. Makagagawa tayo ng isang magandang bagay para sa Panginoon. Again, sa taong ito, you don't need a lot of things to feel blessed. You don't need a lot of friends to feel loved. All you need is Jesus. Si Lord lang ang kailangan natin. Amen. No, tayo po'y lahat ay tumayo. Sabi ko dyan kanina, after Bartimaeus encountered Jesus, he jumped and praised Jesus. He jumped and praised the Lord. Amen. Ngayong araw na to, after ninyo mag-surrender sa Lord, after you see the goodness of God sa ginawa niya sa taong 2025, at after na minamanifest niyo itong mga bagay na ito na sinasabi ng Lord, the Lord will make it happen sa taong 2026. Nawa, tulad po ni Bartimaeus, magkaroon po tayo ng puso na punong-puno ng kagalakan. Amen. Yung puso ng mapapatalon tayo, mapapasigaw, makakapagpuri tayo sa Panginoon ng malaya. Amen. Hindi ho ba? Alam niyo kung bakit tumalon si Bartimaeus? Bakit siya sumunod sa Lord? Kasi he received Blessing. what he manifest. Yes. Hindi ho ba? He received vision. He received his sight. Kaya I believe, hindi man nakasulat sa Bible, pero I believe, sinabi niya, thank you Lord. Hindi ho ba? Kaya ngayong araw na ito, gusto ko, punuin ninyo yung inyong puso ng kagalakan sa ginawa nating activity. Nakita ninyo kung gaano kabuti ang Diyos. Awitan natin ano Lord ng pasasalamat. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I thank you. We come to you today to say thank you Lord. Tama po ba? So sige po, tayo po lahat ay magpuri sa Panginoon. Praise Jesus. Praise Jesus like Bartimaeus. Hallelujah. Praise sa Panginoon. Praise Jesus. For you today. And there's this one
Hallelujah. Thank you, Lord, for everything that you have done. Praise you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Sabay-sabay. Thank you, Lord. You took my sins. Thank you, Jesus. You took my sins and healed all my pain. Lahat na may karamdaman sa buhay. Thank you, Lord. Hallelujah. Wilapin Tuhan. Wilapin Tuhan. Wilapin our praise. And 1, 2, 3, go. Hey, hey. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ngayon, after ninyo na magpasalamat sa Diyos, siguro it's about time to say thank you sa inyong mga leaders. Puntahan niyo yung mga leaders, sasabihin ninyo, thank you, leader.